serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa tuwing umaga, tulog pa ang tao. Sumisigaw na yaong tindero. Ang bigay lata ng bidyo-bidyo. Sa ingay ay napabangon kayo. Mga kapitbahay, bili na kayo ng bityo-bityong mainit. Naku, nakakapaso. Maaari ninyong tikman kung tunay nga ang aking bidyo-bidyo. At mainit-init pa ito. Kanta! Ubus, pili na kayo. Ano, mama? Masarap ba ang lasa? Oo, masarap eh. Hindi siya maanta. Sa almusal ko'y laging bidyo-bidyo. Ng lalaki na ang sikmura ko. Ngunit ang hanap ko rin bidyo-bidyo. At ngayon ay nating parang bisyo. 5 dosena, 7 dosena. Ay, kunin mo na yan, pati lata. Maaari ninyong tikman ng tunay nga ang aking bidyo-bidyo. At mainit-init pa ito. Yan ang gustong-gustong bilhin ng mga kapitbahay ninyo. Bago maubos, bili na kayo. Sa tuwing umaga, tulog pa ang tao. Sumisigaw ay ang tindero. Ang bibig niya'y lata ng bidyo-bidyo. Sa ingay ay napabangon ako. Isa, dalawa, tatlo. Aba, nawawalan yata ako. Maaari ninyong tikman kung tunay nga ang aking bidyo-bidyo. At mainit-init pa ito. Yan ang gustong-gustong bilhin ng mga kapitbahay ninyo. Bago maubos, bili na kayo. Kay sarap ng bidyo-bidyo. Lalo na't umagang baga. Ito ba ang bidyo-bidyo? Pwede tayong magsalo. Ayun. Si Kuya Eddie, bityo-bityo ng Raycard Jewett. Ayun. Kaya, bati ka. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Masayang pakikinig at panonood. Ayan, si Nick. Magandang gabi po sa mga kabarangay ko dyan sa Bagong Pag-asa. Nako, yung dalawa nating panauhin na dalawang babae, ewan ko kung na ano nang nangyari. Di pa natin pwede sabihin mga pangalan nila pero wala pa sila eh. Hindi natin masabi. Sa kabuuan po sa sa susunod na Sabado 15 ng Marso, nandun po kami sa book fair sa SM Mega Mall sa Mega Trade Hall. Nandun ang Radyo Pilipino, Radyo Magazine, meron tayong booth doon at kakanta kami. Hindi lang kami tatlo, meron pang mga ibang guest doon. Ang punta nyo doon siguro alas 12, nandun na kami. Yun, kumakanta na kami noon. Ayan. So, nasabi na natin ang ating announcement. Sabi naman ni Eddie Suarez, ako ba ay iniibig? Ika'y aking iniibig. Di mo lang nababati. Pagkat ang pag-ibig sa'yo'y di maisulit dahil sa labi ko'y nauulit.
Ngayong ito ay mabati. Ang sagot mo ang nais. Kung ako'y mahal mo, hangad kong marinig na ako'y iyo ring iniibig. Pagkat ang pag-ibig sa'yo'y di maisulit, dahil sa labi ko'y nauumig. Ngayong ito ay mabati. Ang sagot mo ang nais. Kung ako'y mahal mo, hangad kong marinig na ako'y iyo ring iniibig. Yan, si Eddie Suarez. Ako ba ay iniibig? Kuya, sinong kumanta niyan? Si Danilo. Danilo Santos. Noon, di ba kumakanta dito si Danilo Santos saka si Pining? Okay, Ate Oo, Pining. nagjo-joey itong Diba? dalawa dati. Oh. Tsaka kay Betty Kamaligan, Rojas. Betty Rojas. Oo. So kuya, di ba nung nakaraan pinag-usapan natin nila Ate Ray yung tawag doon, yung kundiman. At iba pa. At hindi, Ah, nagkakalituan doon sa report yung Oo nga, oo nga. Bituing Marikit di ba? Nagbilangan tayo, 4 di ba? 4-4. So lumalabas po yung Bituing Marikit ay hindi kundiman. dansa. Dansa siya. Diyan siya yun. Oh, dansa siya. Pero minsan, naguguluhan din yung mga nakikinig kung alin ang kundiman kasi minsan kinanta ng tenor o kinanta ng soprano, ang akala na nila kundiman. Kundiman. Hindi Nasama yung Bituing Marikit sa kundiman. Kaya Oo parang nga. kundiman lang. Parang pangharana lang yan. Oo, pangharana. Pangharana, Oo. dansa. Okay. Pero dansa. At napakaraming kanta na hindi talaga kundiman. Oo. Bilang lang sa daliri yung mga kundiman, di ba kuya? Ayaw pang pako ni Ate Ray. ikaw, Nick, ano yung mga alam mong kundiman? Ako, alam ko yung mga kundiman, yung mga dansa. Oh, hindi. Ano? Oh, Magkaiba yun. Iba? Iba yung dansa sa Iba. kundiman. Oo. Iba yun. Yung kauri nung yung bolero, di ba kuya? Tama ba? Kasi karamihan mga ano ni Robin Tagalog, mga dansa. Akala ko, Ah. mga, Hindi alam ni Nick. Tsaka ang kundiman, meron bang kinanta si Ruben Tagalog na kundiman? Meron ba? Meron ba siyang nakantang Oh, marami. Iba sa yung tripurtang kunikan eh. Kanta rin. Meron, kaya lang, isa-isay natin. Pero Kasi hindi- merong hindi- beating May beating na Oo, gano'n Sa Oo, beat, meron. tripurt. Oo. 3/4 sabi ni 3/4. Kuya Eddie. Between Marikit, 4/4 1. Between Marikit. Marikit. 4 na agad 4. Yan, sige. Si Nick naman ang aawit ng ang Ang awit ko hero. ang awit ang ko. awit ko, Ero. Saan mo kinuha yan, Nick? Matagal na nandun sa taguan ko yun. Hindi. Matagal ko na yun. Sabi Sino- ko parang kinakanta ko ito dati. Sino kumanta niyan? Si Robin Tagalog. Ruben Tagalog pa rin. Sige. Ah, Ibibit natin kung tinan natin kung dansa yan o... Sige, go. bago ako mawit, Sir Tony. Sige, go. Batiin ko lang yung barangay namin. Hindi mo pa binati si Christopher Kurong Oo, yung Yun anak ko. muna, oo. Binabati Malapit ko nang pala yung umalis anak ko. Yung mga pamangking ko dyan sa Lerma, kapatid ko, nandiyan sa Lerma, Sampaloc. Yun. Mga pamangking ko. Yung anak ko si Christopher. Ayan, si Christopher Kurong. Oo. At saka dito sa barangay namin, unahin ko yung barangay kapitana namin, si
Chingay Bilaos. Bilaos. At saka yung kagawad niya si Portuno yata yung kagawad. Portuno. Tsaka yung mga OIC niya. Sige. Lahat po kayo dyan sa barangay, binabati namin kayo. Sige, pag uwi mo, lagot ka. Dapat wala ka na sombrero, Nick. Oo, tsaka titignan mo yung monitor, Nick. Ayun kayo. Sige. Sige, banat. Giliw, magmula nang kita ay unang mamasdan, pagsintay bumukal. Luhay pumatak sa buong magdama, dahilan sa sakla ng pusong may sugat. Tunay giliw ako'y nabalisa, magmula nang kita'y makita. At kung lagi akong nagdusa, yan ay dahil sa'yo, sinta. Ang nais ko giliw ay lagi kang masilayan. Kung mawalay ka, buhay mamamanglaw. Magmula na mapagmasdan, ang dilag mo'y naging tanglaw. Nitong aking puso, halipin mo habang buhay. Awawalay ka. Ang buhay ko'y mamamanglaw. Magmula nang mapagmasdan, ang dilag mo'y naging tanglaw. Nitong aking puso, alipin mo habang buhay. Habang ako'y may hininga, ako'y iyong iyo, sinta. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo.
Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin at ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod na mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko. Wala ni kahati mang saglit na sa'y may papalit, ngayon kailan may ikaw. Ang lahat ng aking alaw
nagdadali ay upang mulit-muli ay ang mahalin ay ikaw. Ayun. Ang panauhin natin na nanggaling pa sa... Nako, muntik na siyang maabutan ng ulan. Hindi, pinahinto ko muna eh. Sabi ko, pag gumanda, alis ako kahit pagka. Gumanda-ganda na lumabas na yung init. Ayan si Lynn Aguila. Natatanda mo pa si Kuya Selvaisa? Ay, palagi kami dito. Di ba nga? Dito kita nakilala eh. Dito kita yung kayo nakilala. nila, ni Tessie Lagman. Oo, yan. Kay Ate Tessie na Saan ba noon. yung nakikita ko sa episode nyo? Yung ano nila, hindi ka kasama doon? Sa bahay na nila. Sa bahay nila sa Las Piñas, sa Pilar. Dati meron din dito si Ate Ray. Ray Lucero. Oo, nag-guest din ako sa kanya. Si Ate Ray nung isang linggo nandito. Talaga? Ray Lucero. Sinabi, gusto ko siya mamit. Sige, pag mag-guest uli, hindi ko lang alam, sasama ba si Ate Ray sa ano natin? Sa Benga Bowl natin? Hindi pa siya nag-confirm. Mag-guest siya uli, hindi ko lang alam kung kailan. Kasi magkakasama sila eh. Si Ate Ray Lucero, si Lucing Pabra, si Flor Santos, si Ineng Cruz, yan na magkakasama. Ang kilala ko doon, yan si Tessie Lagman. Tessie Lagman. Si Ate Ray, tsaka si namatay na siya. Namatay? Si Baby Cora. Baby Cora Bautista Lagi Garcia. kami nag-chat-chat sa akin ng umaga. Ba't malaman ko na nung wala may sakit eh. May sakit siya nun eh. Anong pinagkakahabalahan mo, Lynn? Wala, ganyan. Sa bahay lang din. Kanta-kanta lang din sa karaoke. Sa karaoke. Minsan, talaga nag-guess kami, no? Nung isang linggo, full pack. Lahat ng mga nandito na, silang lahat. Andito si Ate Ray nga, nakaraan. Ray Lucero. Nung June pa pala, hindi mo sana, ba't di mo agad ako sinabihan? Sige, sasabihan kita uli. Alam ko na, maraming listener na kaya lang mga blind. Pero gusto nila yung ganyan, yung merong batian. May batian portion ka ba? Meron. Pwede kang bumati. Bumati ka na ngayon. Sige, isa-isahin mo na. May 2 oras pa tayo. Oo naman. Sige. Sige. Una mong batiin si Kuya Selvaisa. Ay, ha? Si Selvaisa, batiin mo. Syempre, si Kuya Sel. Saan na ba yun? Kuya Sel, kumusta ka na? Asan ka na? Tapos, sino pa ito? Yan, si Ate Ray. Ray Lucero. Ate Ray Lucero, kumusta ka na? Miss Tessie Lagman. Tessie Lagman, may programa siya ngayon. Oo, di ba linggo? Hindi, Sabado. Ewan ko lang, sabi ni Berdaya, ililipat ulit sa linggo ewan ko. Oo. Tsaka yung mga listener din ng Radyo Aguila, lumipat lahat doon. Nung mawala yung dati naming tinupuntahan sa DCME. Radyo Aguila, DCME. Naglipatan doon sa Radyo Aguila. Kasi wala nung nag-pandemic, nawala na si DJ Neil sa sa Radyo Aguila. Hindi, doon sa DCME. DCME. Nasa field na siya. Hindi na siya nag-radyo. Sana buhayin natin. Ang dami mo rin kagrupo eh. Ang dami. Si Selvaisa kumakanta rin ha. Uy, ang dami ko na wala na eh. Paging. Kuya Selvaisa. Sana natin. Wala tayong contact ni Selvaisa eh. Sige. Kunin mo. Pwede. Puro Tagalog lang pala ang pwede rito. Oo, Tagalog, Bisaya. Mga folk song, pwede. Pwede, folk song. Yun. Yung mga... May kakantahin ka pa? May Saranggola ni Pepe. Ano ba yun? Saranggola ni Pepe. Nagmamadali sila, hindi na ako pinag-intro eh. Hindi, wala kaming practice eh. Kasi gumating na si Lynn. Pwede naman yung Saranggola ni Pepe. Ay, di isa. Mamang Sorbetero pala. Mamang Sorbetero. Mas gusto ko yun. Sige, mamaya. Sige, mamaya. Ako muna ang aawit. Sige.
Ang susunod na awit ay ako na. Narinig Awit. pala ito sa radyo. Nasa radyo po tayo, 1278 kilohertz, Yung AM Radyo band. Pilipinas. Radyo Pilipino. Radyo Pilipinas. RP3 alert ito. Ayan. Radio Magazine. Radio Magazine pala, sorry. Ayan. Ang aking awitin ay inawit ni Ruben Tagalog, Awit Ko'y Dinggin. Awit ko'y dinggin, bintana mo'y buksan, pati bituin, tila naghihintay, kailan ba mutya? Aking matatanaw ang pag-asang dulot ng iyong kagandahan. Ang tanging araw nang kita'y makita sa aking puso'y naging alaala. Kaya dinggin mo ang awit ko, sinta. Dumungaw ka't lunasan yaring madlang dusa. Bakit ba mutya kung di ka mamasi? Laging may kaba ang puso kong sabik, kaya dinggin mo ang aking pag-awit. Dumungaw ka, lunasan mo na ang madlang dusa. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Download the future. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipino mapag-iiwanan. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyan buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food
culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports, have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa Gross Domestic Product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Bang wikang pag-ibig, kunwari nagpapakasakit, ngunit ng aking makati, mayroon ka palang ibang iniibig. Sadyang ito yata ang guhit, iwasan mo may lumalapit, ang puso ko may nagpis, laging lumuluha at nagtitis. Ngunit huwag mong aasahan na di ka luluha pagsapit ng araw. At doon mo malalaman na ako na'y tunay mong mahal. Dinayang man ako hirap, ito'y sumba kong bibitiwan.
sawi sa pagmamahal. Romeo Miranda. Dinayang pagmamahal. Yun, yung tiyempo nun, bolero. Anong beating yan, kuya? Yan ba? Nga, no? Yan ba ang wika mong pag-ibig? Mong pag-ibig. Pero bolero, di ba? Yung di ba yung Bayang Magiliw 4/4 din? Anong tawag doon? Marcha. Ano tawag? 2/4 lang. Sige. Merong pangalawang awit si Lynn Aguila, Mamang Sorbetero. Ayan, medyo pumukumpas yung natin doon. Magkakaraoke siya. Ayun. Hintayin natin yung pumasok yung natin, yung monitor. Medyo na dead air tayo. Go. Sige, go. Lynn Aguila. Thank you. Oh, yan na. From the top. From the top. Kasi ang hina naman. Sige. Oh, yan na. From the top. From the top. Sige po, Lynn Aguila ulit. Sige po, Lynn Aguila ulit. Sorbetero, anong ngalan mo? Tingnan mo ice cream, gustong gusto ko. Init ng buhay, pinapawi mo. Sama ng loob, nalilimutan ko. Mamang sorbetero, tayo sumayaw. Kalimbang mong hawak, muling kaway. Batang isa'y naghihintay. Bigyang ligaya.
Si Lynn Aguila, suki yan ng, ng Radio Magazine nung araw. Hanggang ngayon. Maraming salamat pa sa pagdating mo, Lynn. Yan, sige. Ang susunod naming awit ay Tatlong Umiibig. Inawit siya ng Silay's Tio. Sino yung mga kasama sa Silay's Tio kaya? Wala ka nakilala. Kasi Reno mo lang ang gitarista. Yun ang... Si Prisco Reno mo. Ayun. Silay's Trio. Si Kananing. Naning Alba. Naning Alba. Hindi ko ata na Silay's Trio. Marami pang mga singer na hindi na-expose eh. Oo. Kami... Yung Robin Tagalog, maliit pa naman ako. Hindi ko alam kung kailan siya namatay. Inaalungkot pa namin. Kaya. Ito. Si Ate Sel Bautista. Sino itong isa ko ya? Rita Rivera. Ito pala si Rita Rivera. Saka si Ray Lucero. Ayun si Ate Ray. Si Piping De Leon. Yung kilala mo. Hindi ko na. Yan marami tong marami tong agimat eh. Kasi noong 60s, siguro mga teenager, puro English pa naman noon. Oo, ngayon hindi na eh. Nung na si yung si Rico Puno. Rico Puno. Naglabasan nila sa Imelda Papi. Oo nga Si Claire de la Fuente. Yan, ngayon, ang mga nauso naman, puro birit-birit. Ay, oo. Kaya medyo na-out of the way na tayo. Ganun. Oo. Ang susunod na awit naman ay si Eddie Suarez, Kumakaway Ka Pa Irog. Kumakaway ka pa irog nang ako'y iwan
upang tumungo sa ibang bayan. Isang panyong puting-puti ang aking tangan, basang-basa ng luha kong di mapigilan. Ang wika mo'y ilang buwan lamang marahil, at babalik ka sa aking piling. Ang mga puso natin ay pagtataliin upang magsama hanggang sa libing. 3 buwan pa lamang ang matuling lumipas, ang katumbas sa akin 3 taong ganap, at aking nabibilang pati ang oras, pagkat ang aking puso'y sawa na sa hirap. Kalungkutan ko'y labis at hindi matahimik, gulong-gulo palagi yaring aking isip. Kausap ko ay luha at bawang hapis, at ulilang-ulila sa pag-ibig. Ngunit isang araw ako'y biglang pinukaw ng isang tawag ng kaibigan. Nararaw ang hirap kong mahal sa buhay. Hinahanap daw ako ng kanyang magulang. Ngunit nang ang kanyang inay aking nakita, matay may luha, luksang-luksa pa. Kaya pala ngayon ang irot ko'y wala na, at ako ay iniwang may dusa. Kumakaway ka pairog nang ako'y iwan, upang tumungo sa ibang bayan. Isang panyong puting-puti ang aking tangan, basang-basa ng luha kong di mapigilan. Ang wika mo'y ilang buwan lamang marahil, at babalik ka sa aking piling. Ang mga puso natin ay pagtataliin upang magsama hanggang sa libing. Ang mga puso natin ay pagtataliin upang magsama hanggang sa libing. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare
Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines.